Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami pawang kagalakan yaong madarama. Pagkat ang yaman ninyong karagatay iyong matatamo at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa, at sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya, pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia. May mga kaloob ding taglay nilang alaala, ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim, sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito,
Lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbili na ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita kaagad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ina-associate natin ang Pasko sa liwanag. Kaya nandyan ang mga twinkling lights. Nandyan ang mga colorful lights. Nandyan ang mga Christmas lanterns, ang ating mga parol. Ang association na ito sa tala, sa liwanag ng tala, ay dala ng tala na gumabay sa mga pantas sa sanggol na si Jesus. Nagpakita si Jesus sa mga pantas sa pamamagitan ng liwanag ng tala. Ngayon po ay ang kadalasang kinikilala nating Feast of the Three Kings. Pero hindi po sila mga hari, sila yung mga pantas. Andin natin sigurado na sila ay tatlo. Alam natin na may 3 regalo silang dala. Maaring 2 sila, maaring 5 sila na may 3 regalo. Si Jesus ay dumating. Para kanino siya dumating? Para sa lahat. Ang lahat ay kinakatawan ng mga pantas na galing sa silangan. Hindi sila mga Hudyo. Sila ay mga dayuhan. Sila ay mga Gentiles. Ang gumabay sa kanila sa sanggol ay ang kanilang kaalaman. Sila ay mag-aaral ng mga bituin, mga astrologers, at ang bituin ang nagdala sa kanila sa bata. Kahit na hindi sila Hudyo, pero gusto nilang makita ang hari ng mga Hudyo. Kasi hindi lang siya hari para sa mga Hudyo, ngunit para sa lahat. Kaya ang ating kapistahan ngayon ay kapistahan ng universality of salvation. Dumating si Jesus para sa lahat. Sinabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, na sa wakas pinakilala na sa atin ang hiwaga. Ano yung hiwagang ito? Na ang pagpapala ng Diyos ay para rin sa mga hintil, hindi lang para sa mga Hudyo. Ang matagal ng mga pangako ng pagpapala ay para pala sa lahat. Ito'y magandang balita. Ang lahat na naghahanap sa Diyos ay makakatagpo sa Kanya. Kahit na ibang lahi sila, kahit na iba ang kanilang relihiyon, kahit na wala silang Bible, matatagpuan nila ang Diyos. Nakakalungkot, ang mga Hudyo sa Jerusalem at si Herodes ay hindi nakita si Jesus. Hindi nila natagpuan ang bata. Kasi hindi naman sila interesado na makita siya. Naguluhan pa nga sila nung nabalitaan nila na darating na ang Mesiyas. Parang ayaw nilang disturbuhin ang buhay nila ng Mesiyas. Alam nyo, hindi naman malayo ang Jerusalem sa Bethlehem. Mga 10 kilometro lang. Ang mga pantas nga
ay naglakbay ng mga 2 taon. Ngunit sila, 10 kilometers lang. Hindi nila tagpuan. May banal na kasulatan sila. At nakalagay doon saan ipanganganak ang hari. At nakita nila sa Bethlehem ng Judea. But they did not take a step to move towards Him. So they missed Him. Hindi nila natagpuan. Kasi hindi naman nila hinahanap. Nung matagpuan ng mga pantas ang bata, siya ay sinamba nila. Kinilala niya siya. Ang pagkakilalang ito ay pinapakita sa pamagitan ng regalo na dala nila. Ginto, sapagkat kinikilala niya na siya ay hari. Kamanyang, sapagkat kinikilala nila na siya ay Diyos. Ang kamanyang o insenso ay ginagamit na sa pagsamba sa Diyos. Mira, ito'y ginagamit bilang anesthesia sa mga nasasaktan, sapagkat kinikilala nila na siya ay magdurusa. Hindi nga ba talaga ganito si Jesus? Siya'y hari, siya'y Diyos, siya'y nagdusa para sa atin. Tinupad ng mga pantas ang hula ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, na maraming darating na galing sa silangan na nakasakay sa kamelyo na magdadala ng ginto at kamanyang. At ito'y gagawin ng Diyos sapagkat siya ay maaasahan at tapat sa kanyang pangako. Sa linggong ito, inaalaala natin ang mga tao na kakaiba sa atin at malalayo sa atin. Ang mga nasa Africa. Para din sa kanila ang magandang balita. Kaya ang simbahan ay may koleksyon para sa mga misyonero na nagtatrabaho sa African continent. At ngayon nararanasan natin na nagiging mabunga ang misyon sa mga Africans. Doon sa Africa, mas dumadami ang mga Kristiyano. Doon sa Africa, mas dumadami ang mga parit, mga madre, ang mga bokasyon. Talaga nagiging mabunga ang pagtrabaho roon. Kaya patuloy natin suportahan ang mga gumagawa doon po sa Africa. Mga kapatid, ngayong linggo ng Epipanya, ng pagpapakita ng Panginoon, siya'y nagpapakita para sa lahat. Ang liwanag niya ay para sa lahat. At ang lahat ay makakatagpo sa Kanya kung hinahanap siya, kung handa silang gumawa ng mga hakbang para mapalapit sa Kanya. Sana tayo, nakilala na natin ang Diyos, mas lalong lumapit sa Kanya. Hindi siya magpapabaya upang makilala natin siya.